Today ay sisilipin natin ang mahiwagang simbahan na kung tawagin nila ay Kuta Shrine. Sa isang barangay sa bayan ng Bungabong, Oriental Mindoro, ay natuklasan namin ang isang mahiwagang simbahan na pinaniniwalaan ng mga residente. Katulad ng kasalukuyang caretaker ng simbahan na ito ay nababalot ng hiwaga. Kaya nga tinawag na kuta yan, ay di binaunan nga ng mga gayon nga, mga kayamanan na hindi lang alam nga kung nasaan. Ay nakita nila, bakit daw may simbahan doon sa gitna ng niyugan? Niyugan kasi yung na yun noon. They actually go there asking for blessings. So they offer candles, they light up candles doon para magabayan sila sa kanilang pagtakbo. So, ayon sa kwento, kaya hindi natapos, gawa ng inabot daw sila ng sikat ng araw. Kaya siguro yung mga bangkay na nangukoy doon, ang mga buto, ay sa mga malalaking tao, mahahaba. Yung bawat haligi ng shrine, ang nakakilabot dun, pag every time na ako pupunta, merong punong ng balete. So, parang ilang puno ng balete yun. Pag pumunta kayo doon, makikita nyo, bakit doon mismo sa pwesto na yun, tumubo yung napakalalaking puno ng balete. Pinuntahan nga ng mga taga-Yope, hinukay nila yung mga kondon, mga kalansay, inayos nila. Talaga ang mga kalansay doon, napakahaba ng yung mga bias ng buto nila. Na 7 simbahan ang ginawa, ito lang hindi natapos. Alam ko, sabay-sabay sila ng mga ibang churches. Isa yun sa Nauhan, 7 yata yun. Unfortunately, the one we call Kuta Shrine, hindi siya natapos. At dahil sa narinig ko sa mga sinabi ng mga residente ng Barangay Anilaw, ay agad na pinuntahan namin ang sinasabing mahiwagang simbahan. So yung mga bayano, tinigil na natin sa malayo yung sasakyan kasi medyo maingay. Sabi kasi nung nangangalaga dito sa lugar, hindi tayo pwedeng mag-ingay dito sa lugar. Bilang paggalang sa mga elemento na pinaniniwalaan na naninirahan dito, ay nagtirik ako ng kandila. Mahirap mang paniwalaan ay sinunod ko na din ang payo ng mga residente dahil sila ang mas nakakaalam ng hiwaga na naganap sa lugar na ito. So yung bay, magtitirik tayo ng kandila. Marami nga rin pala nagsasabi dito bay na pag gumiling ka dito sa lugar, matutupad daw. Marami na daw na nagpupunta dito, mga lumalaban ng eleksyon, pumupunta dito. Marami daw palang turista dito na pumupunta tapos humihiling sila dito. Magandang araw po. Kami po ay i-document lang namin itong lugar. Wala po kaming masamang intention po sa pagpunta po dito. Gusto lang po namin makita ito pong Kuta Shrine. Pagkakita ko pa lang sa simbahan ay gusto ko na agad na makita at ikuti ng paligid. Kaya't nagpasama agad ako sa isa sa mga barangay official. Kaya wala na kami sinayang na oras at tinikot na namin ang simbahan. So yun mga bayanon, dito na tayo sa lugar kung saan yung tinatawag nila na Kuta Shrine. Ngayon ay kasama natin si Kuya Arome po na taga barangay. Siya ang magsasama sa atin dito at siyempre magbibigay din ng mga impormasyon na pwede nating malaman tungkol dito sa Kuta Shrine. So tara bay, ikutan natin. So ito kuya, ano to, yung may mga bintana rin dito sa mga gilid-gilid niya. Ito wala ito. Nabutas lang niya ganyan. Ang may bintana doon sa kabila. Sa kabila po. So dito. ayun bay, talagang kinain na talaga ng ugat ng balite. Imagine mo ba, itong pinapalibutan nitong shrine na ito ay puro mga sagingan ito. Saging at niyugan. Sagingan at niyugan. Pero nakaka-amaze din na dito pa mismo siya tumubo sa mismong shrine nila dito sa gitna. At ang nakakamangha pa dito, mismong doon pa mismo sa pader ng mga nitong shrine siya tumubo. As in, binalutan niya ng mga ugat niya. So, ikot tayo ba? Ikot pa tayo. Iikot tayo ni Kuya. Ito ang sabi kong bintana, dalawa. Magkatabi sila. Isa doon, isa dito. Ito Kuya. Ito ang bintana. Yan. May butas na. So ito pala ba? May bintana pala dito. Yan. Ito, binalutan na rin ng ugat.
Ugat? Oo, bintana. Hindi ako makapagturo kasi baka alam nyo na, hindi naman tayo taga rito so hindi tayo pwede magturo-turo ng kung ano-ano. Ito kuya, as in puro balite ang mga nakapaligid. Oo, puro baliti yan. Puro baliti yan ano yan sa pader na yan. Wala nang ibang kahoy ng madalang lang, yung ibang kahoy na. So ito lang po yung bukod tanging balite dito. Wala nang ibang nakatubo dito sa mga pinapaligiran nito. Meron, hindi yan. Isa yan, antipolo, saka ipil-ipil. Pero Dati ito, puro baliti lang talaga. butas pa rin. Yan ang isang bintana yan. Ito po, may Oo, bintana pa dalawa rin pala dito. So dito ba, may bintana pa rin pala dito. Ito ginawa nila ng haligi, ano? May haligi dito. Haligi yan, yan ang haligi niyan dyan So, sa kantong yan. Dahil gawa ang po sa katuwang na isang haligi din yan. Gawa saan to kuya? Hindi naman siya, parang hindi naman siya gawa sa semento, ano po? Hindi. Yan daw ang kwento niyan. Nung araw, sabi ng matatanda, isang gabi na 7 simbahan ang ginawa. Ito lang hindi natapos. Pero yung iba daw tapos, tulad ng Marinduque. Dati sabi ng matatanda, kinamulata ko na rin to, na ganito na rin yan. Bigla na lang po lumitaw po ito. Oo. So, At dito nung araw naman, marami din namang nagkuhan dito na trabaho. Dati pastuhan ito nung araw. May isang katiwala dito. Kapag tatanim ng saging, ay nakakuha ng kalderong ginto. Makakuha ng kalderong ginto, biglang nawala na. Saan na kaya Dating napunta? katiwala. At ang balita, nandun na, malayo na, sa Palawan na. So, ano na, naglayo na. Yun. So, biglang yumama na siguro yung Hindi naman kaldero na yun, dinadaw doon sa bayan, nilagari daw na ganyan. E di sahod pa raw nung magkukuhan. Sabi, ay, walang kwenta pala ito. Pero nung mabuksan sa kwento, naandun daw may indoor doon, may baso, may indoor din doon sa loob ng panay yung kaldero na yun. So, dito niya nakuha yun, kuya? Oo, dito. Dito, pagtatanim daw ng saging yan, paikot yung siyempre sagingan to yun. So, yung mga bay, hindi natin alam na baka mamaya. Kaya ito ay tinubuan ng mga balite, kaya ito ay talagang niyakap ng mga ugat niya ay baka hindi natin alam, baka may binabantayan sila na kung ano man yung nasa loob nitong kuta shrine na ito. At pagkatapos namin ikutin ang labas na bahagi ng simbahan, ay sunod naman naming pinuntahan ang loob na bahagi nito. Pasukin natin ba yung loob? Pasok tayo dito, bay. So, puro ano talaga siya, kuya? Puro corals talaga. Corals to, dahil sa gitna sa dagat ito kinuha. Ang nakapagtaka dito kuya, yung sabi nung katiwala dito na gawa siya sa corals pero doon naman sa dagat wala namang mga corals, wala naman siya mga bato. Wala. Yan din na nakakapagtaka kuya, no? Dahil Pero sa gilid ng dagat walang mga sa gilid, corals. wala. Pero Pero sa itong mga gitna ng dagat meron. pero ito gawa siya sa corals. Oo. Pero mukhang hindi naman siya gawa sa semento kasi yan Parang katulad nung nito. araw, parang apog siguro. Apog po. So yan. ito ba tingnan nyo ba? Hindi siya gawa sa semento. Puting-puti siya. Pero pag kinuskus mo siya, Pero ito naman tiniktik na yun, corals to. corals. Oo, pero itong mga... Itong mga to, gawa siya sa apog. Maano talaga siya, kumukulay Ito siya sa naman balat. isang tiniktik na ito, corals to. Ito po, corals. So, hindi pala siya gawa sa semento. Gawa siya sa apog ko. Apog. Oo. Sobra akong namangha dahil hindi pala gawa sa semento ang lahat ng haligi at pader na nandito. Ito Dalawa po. na yan. Oo. Kaya lang, sadya bumaba, kakakuha ng mga tao, kaya syus-syus, tinitik-tik nila ang mga... Opo. mga kwan. ano. Sadya bumuhal yan, sa katitik-tik din nila kung anong hinahanap. So, ito baliti din ito kuya. Oo, baliti din yan. Grabe, puro baliti bay. Oo. Lahat ng makikita nyo puno dito sa pinapaligiran ng shrine ay puro baliti siya. Baliti yan. Kung makikita nyo ba ang mga ano niya, ang mga ugat niya, nakayakap talaga siya sa pader. Kayakap sa mga pader yan. Oo, imagine mo yun, pwede naman tumubo sa ibang lugar, pero tinubuan niya talaga lahat dito sa Ito, pader. So ito ba, bintana rin pala itong part na ito. Gawa din siya sa corals. Ayun, may mga corals ako nakikita. Yeah, yung mga nasa corals Ayan, yan. corals din to. Ayan. Gawa lahat siya sa corals. Tapos yung bato niya, parang ginamit na pangdikit, yung apog, ayan namumuti talaga siya. Kaya kita mo lumitaw niya, puro corals yan. Yan Ito sa po. babaw na yan. Pinatitibay nila na huwag bumuhal. Hindi talaga to mapapaguho kahit Oo, kahit dahil anong sila. bagyo at lindol. Kasi tinan mo naman Kasi kung gaano naman katibay dito, ang baliti. Pag bumabagyo dito, hindi nalalagas ang dahon nito. Hindi pa nalalagas ang dahon. Dati nung pastuhan pa nung araw ito, wala pa nga kanyan. Baha dito, ikot ang baha. Ngayon ang baha dito, hindi dinidiretso dito. Nahati sila ang ilog dito. So dito po walang baha. Wala. Ang mga baka nandito lahat sa loob. So dito po sila nagshe-shelter ng mga hayop nila. Oo, dahil Pagka, ito pastuhan ng araw. Ito, sinisinturo ng tubig ito. Pero hindi niya kainin. Humihiwalay ang tubig na pagano. So dito ba pala pagka bumabaha, dito sila nagshe-shelter ng mga hayop nila, yung mga tulad ng mga baka. Ito kuya, ano to, altar? Oo, altar yan. Corals Puro sila. mga corals yan, bay.
Lahat ng madadaanan mo may corals talaga. Corals ito din. So, yun ba, dito magtatapos ang ating mag-explore sa lugar. Papasalamat tayo kay Sir Aromi at siya nag-ikot sa atin dito sa lugar. Kuya Aromi, thank you po ng marami. Mabuhay po kayo. Yun lang bay, hanggang dito na lang at i-like mo, share mo na rin tong video at mag-comment ko na rin kung may mga lugar ka pang alam na pwede nating mapuntahan. Mahiwaga man ang simbahan na ito ay hindi ko pa rin maiwasan na mamangha sa estruktura at kwento nito. Maraming katanungan na hanggang ngayon ay hindi masagot na kahit ang mga residenteng nakatira dito ay hindi din malaman ang kasagutan. Ang tanging makakasagot lamang ay ang mga puno ng balete na nagmistulang tagapag-alaga at tagapagbantay nitong Kuta Shrine.